Okay, finally makokombo na natin yung tatlong subject natin. Ito muna, si Kuya Michael muna, tapos pupunta tayo kay Franklin Miano para kunin ang isang magandang opinion galing sa guest niya na pwede natin i-integrate kay Kuya Michael. Pakinggan na natin. First meal of the day. I've Okay. got some fried chicken breast, fried eggs, and some cheese. I eat like this because I feel good. No fucking counting calories. That's bullshit. Hindi naman. Ako kailangan ko mag-count ng calories kasi I need to lose weight. Ikaw, kailangan mo mag-count ng calories para magpunta ka sa surplus. Kasi yung idol niya na ginagaya niya, ito, of course, malamang bilang yung pagkain niyan. Ito yung sa tingin kong hindi yata nagigets ni Kuya Michael eh. Ano bang nangyari? Bakit? Ba't bigla kang nagalit sa kanin, sa bigas? PM. First meal of the day. I got some chicken eggs. I got some duck eggs. And I got some chicken thighs. And some feta cheese. Now there's no... Ayan o, pro prep meals. Ayan ang nag-prepare ng meal niya. Ibig sabihin, bilang yung calories niyan. Of course, he is a very big man. Kasi nga, nag-gym siya. Malamang yung kanyang calories ay atado for to maintain his muscles. Kasi hindi mo pwedeng i-underfeed yung muscles mo. You need to feed them with proper diet. Okay? So, ayan o, tingnan mo. My first meal of the day was 4:30 p.m. It was soft-boiled eggs, some ribeye steak, See? and some Mahirap magbuhat Gouda ng gutom. Gouda cheese. So, yun sana yung maintindihan ni Kuya Michael. Now, Kuya Michael, nagbabasa kasi ako ng comments dito. Kaya ka daw ay nagaganyan kasi nga mahal na yung bigas. You're in luck kasi nga yung government is trying to lower down the rice. Yung bigas natin, tinatry niyang babaan. So, panoorin natin yung isang guest ni Franklin Miano. I remember this kasi meron silang usapan about sa rice eh. Pakinggan natin. Okay? Sabi mo nga, di mahirap maging successful kasi may pera sa Pilipinas. Kaya marami nag-i-invest na from ibang bansa. Kaya nga nagkaroon tayo ng 1986 Constitution na bawal mag-invest ang foreigner sa Philippines ng 100%. Ibang 60-40 yun. Yun yung foreign ownership na tinatry na baguhin sa Chacha. But I don't know. Kung ako pinakamaganda doon, aralin mabuti. Baka kasi hindi kailangan talaga eh. But you know, I'm all for change, di ba? Change is coming, pero ang tagal. batas natin, 40% lang ang foreigner, 60% ang Pilipino. May narinig nga akong isang Indian eh. Ganda ng advice niya. Kung gusto niyo pababain ng bigas, kasi topic ngayon ng bigas eh, i-open nyo na mag-supply ang mga iba't mag-import. Pag nag-import, magsaka ng presyo yan kasi mag-oversupply. Yes. Kaya lang, bakit hindi na-allow? Si Franklin Miano, yes. Ang bottom line, may konting nakikinabang na sila din ang nasa posisyon kaya nila pinagbabawal. Okay, hindi yun yung dahilan. Actually, bibigyan ko kayo ng 3 instances na we are number 1 sa importation dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Ayan, Pilipinas number 1 importer ng bigas. So, supply is not a problem here in the country. This was written on September 14, 2023. Okay, this is ito bagong article, relatively bagong article, May 14, 2024. Pilipinas top importer ng bigas sa mundo. See? Another one article is saying that we are number 1 pagdating sa right importation. In fact, sinabi ng USDA na Pilipinas mananatiling biggest importer ng bigas sa 2025. So, hindi totoo na kulang tayo sa bigas. What is happening right now? So, bakit kaya kung number 1 importer tayo ng bigas sa buong mundo, bakit pagdating dito sa Pilipinas, pahirapan ng bigas? Kumbaga, mataas yung demand, mababa yung supply. There could be multiple reasons why, pero ito yung sa tingin kong best explanation for that. It's because of the rice tarification. Kasi ang isang importer or ang isang supplier ng bigas can have unlimited imports, okay? Pwede siyang walang limit yung import mo as long as you pay your tax. Okay, so kung ikaw yung negosyante, mas gugustuhin mo talagang mag-import ng bigas sa ibang bansa kasi they pay not in pesos, probably in dollars. So mas malaki yung kita doon, okay? And number 2 is of course nag-hoard yung mga tao ng bigas, yung mga suppliers and mga traders and whatnot. So this is the reason why yung bigas ngayon is pahirapan.
Now, what is the government trying to do dito? So, punta muna tayo dun sa Band-Aid solution. Yung Band-Aid solution nila is to number 1, para dun sa mga nangangailangan. Kunyari si Kuya Michael ay natagpo ang 4-piece pala or indigent ka. Pwede kang kumuha ng cash assistant rice distribution program. Or kaalam ko miski basta pasok ka sa ayuda program ng government, you are not earning that much. Pasok ka dun sa card na tinatawag. Okay. Spearhead yan ni Mr. Rice. Ako si Mr. Rice, si House Speaker na pinsan ni Pangulong Marcos. Of course, yan yung kagandahan sa kanila. Siguro kung meron silang maiaambag na maganda dito sa Pilipinas, pababayin yung presyo ng bigas. And yung pangalawa naman is reforma sa rice tarification laws. Most probably, tataasan nila yung taxation at lilimitahan nila yung pwede mong i-import na bigas para ma-encourage yung mga rice traders na dito lang sa Pilipinas mag-trade. And of course, yung mag-direct to seller, direct to market yung mga farmers na hindi na kailangang dumaan doon sa mga rice traders. Kasi yun yung problema yung ibang farmers hindi direkta agad sa consumers. Merong pang middleman. And etong mga middleman na to, they are really making it hard para makakuha ng bigas na mas mababa. So that's the problem na kinaharap natin ngayon in relation to bigas. Okay? So siguro kaya sila Kuya Michael Tedoso, kaya sila nagkakaganyan kasi nga mahal yung bigas and understandable naman yon. So that's one solution that they are trying to give you. Ngayon, tama ba yung sinabi ni Kuya? Hindi, kasi may oversupply nga tayo ng bigas dito sa Pilipinas It's a distribution problem really. Kung paano natin re-resolbahan yun, and hopefully masolusyonan ng current government natin. At least yung 20 pesos na bigas, or actually ganito Now, Kuya Michael, bantayan mo yung ating gobyerno. Kasi sabi nilang ganon, magiging 30 pesos, 30 to 39 pesos na ang bigas by July. Actually, yung picture na pinapakita ko sa inyo, ito. So, under the direction of this government and sa supervision ni Mr. Rice, ako si Mr. Rice, tayo na kasing article yan, baka pwede namang Rice Czar na lang. Kasi ang kulit nito kasi nagre-research ako ang tawag nila kay Romualdez ngayon, Mr. Rice. Kaya pala si Mr. Rice, sabi nilang ganon, ang target ngayon is ipamahagi yung NFA rice available by June. Ibig sabihin, we are expecting the rice to lower down from yung very mataas ngayon to 30 to 39 pesos. Okay. Of course, it's a brand of rice, yung NFA rice na yan, and there are some rumors na okay naman yan. Okay. So, siguro, kaya pag naging ganyan, may encourage na yung mga tao na galit sa kanin na kumain ng rice. Kasi wala namang masama kumain ng rice. Just do it in moderation. Ako kasi, kaya ako tumaba, totoo lang. It's because of this, sabihin ko sa inyo. Ang lakas ko kasi mag-energy drink because I have to stay up late and do work. Okay, I have work pagkatapos ng YouTube. Ngayon lang, lalo na nung 2023, marami kong ginagawa. Pero ako, I'm planning to cut this off and bumalik sa tamang pagkain. Okay? Sana sabayan mo ako, Kuya Michael. Ako kailangan ko ng deficit, ikaw surplus. Ito, last na ito. My first meal of the day, 6:35 p.m. Nalate ako ng kain ngayon dahil nagparehistro pa ako ng motor kanina. Siyempre, pag uwi ko, tsaka pa ako naghanda ng kakainin. Oy, Kuya Michael, kung hindi, kasi may mga government programs pa kasi, yung AKAP na tinatawag. Kung sa DSWT to ito yung mga para sa mga riders, kapag alam ko yung mga yun. Inaaral naman kasi yan kasi nga nagpa-political content na ako yung AKAP na program na yon. Ito yung hindi ka 4-piece pero hindi ka rin medyo above minimum wage earner ka. So pwede kang bigyan ng ayuda ng DSWD mo one time, big time. So pupunta ka doon or makikipag-coordinate ka sa LGU mo tapos hihingin ka ng AKAP. Baka kasi namamahalan ka sa bigas ayan. So yan yung reason dyan. And you can also avail yung rice assistance, yung card, yung community assistance rice
distribution na discount card para sa kanin. Baka kasi yun yung problema eh. Yan, Pero kakain pa naman ako mamaya kasi nga 2 meals a day na ako eh. Yan, Lagyan ko ng freshly ground black pepper para masarap. Tapos syempre, generous amount na rin ng Himalayan pink salt. Kasi si Eddie, yung ginagaya niya, si Eddie, ano kasi siya, bodybuilder kasi siya eh. So, I would see na meron siyang carbohydrate source of, may source of carbs yan, sigurado. Mababa nga lang, okay? I think yung cheese has some carbohydrates doon. Tingnan natin yung yung cheese carb content. Carb count. Ayan. Meron konti yan. So, ayan sa 100 grams ni 1.3. Low carb, di ba? So, hindi zero. Kasi pag sinabi mo, si Kuya Michael kasi ginagawa niya, zero carb yung niya. So, pero kung gusto niya, kung trip niya naman gawin yun, wala tayong magagawa doon. Pero kung ang reason kaya ka hindi nagwa 1 meal a day or 2 meals a day ng walang carbs because mahal lang kanin, ayan na yung solusyon. Pero yun mo, bagong Pilipinas, bagong mga in-adjust talaga yung rules para sa kanya. Anyway, I just wanna cover this. Hopefully yung mga rice eaters sa atin would know what the government is trying to do. Siyempre, pasalamatan natin dyan si Pangulong Marcos and si House Speaker, si Mr. Ikaw na ba si Mr. Rice? Anyway, mga kamatis, mga ibigan nyo lang naman, mga